Magandang umaga at masayang araw sa ating lahat mga ka-PL. O eto na, naglabas na po ng matapang na pahayag si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan tungkol po sa inihaing disbarment case laban po sa kanya. Aniya mga kababayan, kung ito di umano ang layunin nila para patahimikin at para takutin, nagkakamali di umano itong mga naghain ng disbarment laban sa kanya, mga kababayan. Matapang niya pong sinabi, maisog yan si Atty. Vic, na haharapin itong disbarment case laban sa kanya, mga kababayan. Ewan ko lang kung tatalab itong disbarment case na inihain laban sa kanya, mga kababayan. Sa talino't galing nitong si Atty. Vic, mga kababayan, mukhang mahihirapan po itong mga naghain ng disbarment case laban sa kanya. Mapapahiyaw itong mga ito. Sigurado ako dyan, mga kababayan. Sigurado ako dyan. Malulusaw po itong disbarment case sa kanya. Maibabasura ho ito. Hindi magtatagal, mababalitaan ho natin na wala na, lusaw na. Di pagtawanan na natin itong mga naghain ng disbarment case. O ito po yung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. A statement on the disbarment case against Atty. Vic Rodriguez for publishing his tell-all book, Kingmaker, the hard copy. Hard copy ba naman? Kasi matindi talaga. Kumbaga parang unfiltered ika nga, mga kababayan. Kung ano yung mga nalalaman niya, ilalahad o inilahad niya doon sa libro. At yun, mayroong tinablan. Merong nasaktan. Di nakatiis. Naghanap ng katakdong. Ang pag-aabogado ang tangi kong pinagkukunan ng kabuhayan upang marangal kong maitaguyod ang aking pamilya at mapag-aral ang aking mga anak. Kita nyo na. Siyempre, alam nila, mga kababayan, ang pag-aabogado lamang ang tanging inaasahan ni Atty. Vic, siyempre, para maging isang mabuting ama. Lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, doon kukunin. Kaya ano ginagawa nila? Para mapatahimik si Atty. Vic Rodriguez, tinatakot nitong disbarment case na inihain sa kanya, pero lalabanan po yan ni Atty. Vic. Kung ang layunin ay ako'y takutin at patahimikin, nagkakamali kayo. Patay na. Ito ay desperadong tangka na persahang busalan ang mga katulad ko na nagtatanggol sa interes at nasa panig ng sambayanang Pilipino bilang kritiko at pumupuna sa talamak na korupsyon. Mahirap kasi sa kanila, mga kababayan. Sila lang ang may karapatang pumuna. Pero yung ating mga kababayan, kapag pinuna sila, ayan ang ginagawa. Disbarment, kakasuhan, di ba? Kapag naiharap naman sa TRICOM or QUADCOM, ipapakontent para mapatahimik nila. Utang ina nyo. May araw din kayo. Matatapos din kayo dyan. Babalikan at babalikan kayo ng mga tao. Labis na anomalya, political prosecution, pag-abuso sa paghulma at paglustay sa ating national budget, lalo na ang flood control funds sa ilalim ng Marcos administration. Lustayan ng budget, nakawan, mga kababayan,
sa pondo ng flood control. Lalo na ngayon, pumasa na po ang 6 trillion mahigit na budget sa taong ito. Tiba-tiba na naman ang mga animal. Ha? Tiba-tiba na naman ang mga buhaya, mga kababayan. Ha? Ang laki na naman ang ngiti nila. Di ba? Oh. Higit lang nilang pinag-alab ang aking puso, paninindigan para sa bansa at pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Sayang lang mga kababayan, hindi nanalo si Atty. Vic noong nakaraang halalan at karamihan ng mga Duterte, kasama na dyan si Pastor Kibuloy, nakakapagtaka na napakarami ng reserbang boto si Pastor mula dito sa mga miyembro ng KOJC. Pero, di ba, saan napunta yung mga boto na yon? Nakakapagtaka, di ba? Maliban pa dyan, mga taga Davao na naawa sa kanya dahil kinubkob nga etong Kingdom of Jesus Christ. Imposibleng walang bumoto ron. Saan napunta? Sayang. Sige, babawi tayo mga kababayan sa 2028. Asahan ninyo na higit pang titingkad ang aking pagsisilbi bilang gabay, mata, tainga at tinig ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kung ito ang halaga ng paglalahad ng katotohanan at kapalit ng patatanggol sa interes ng Pilipino, maisog kong haharapin ang disbarment case na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Tama yan, Atty. Vic Rodriguez. Para makita nila ang galing mo. Ha? At malaman nitong mga nagnanais kang ipatumba na hindi ka basta-basta. Labanan niyo po ito. Nagtitiwala po kami sa galing ninyo. Magaling talaga kayo, Atty. Vic Rodriguez. Sana po, sa lalong madaling panahon, matapos na po itong inyong disbarment case at nakakaapekto po ito sa inyong hanap buhay. Dito kamo kayo umaasa para maitaguyod mo yung iyong pamilya at mapag-aral mo yung iyong mga anak, makakaapekto ho ito. Ngayon, dahil siyempre nalaman na malamang ng mga kliyente mo at sa mga darating pa ng mga kliyente sa iyo, itong disbarment case na ito, medyo magdadalawang isip sila na dumulog pa sa tanggapan mo at humingi ng tulong bilang isang magiging abogado nila. No? Kapag nanalo po kayo, Atty. Vic, sa laban na ito, balikan niyo po sila. Ikulong niyo po. Bigyan niyo po ng leksyon. Nasira po ang inyong kredibilidad. Totoo yan. Sinisira ho nila kayo. Kasi masyado na pong masakit para sa kanila yung mga pagpuna mo. Yung mga paglalahad mo ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsusulat sa inyong libro na Kingmaker. Nasasaktan na sila eh. Di ba? Hindi na nila matiis pa. Teka nga, masadali. Parang ganun ba? Patahimikan nga natin ito. Masyado na masakit. Patang ingay nito. Patang ingay nito. Sige. Maghain tayo ng disbarment sa kanya. Eto na nga ang nangyari. Pero, nagkakamali kayo. Baka Atty. Vic Rodriguez yan. Baka kayo pamatibag at babalikan kayo pagdating ng araw matapos ito. Humanda kayo. Sigurado yan. Babalikan kayo. Bilang tawag ito, kabayaran sa pagsira ninyo sa kanyang reputasyon at kredibilidad. May mananagot at may mailalagay sa inyo sa rehas.
Ayos. O, ito pa isa, mga kababayan. 3 or 4 po itong ating pag-uusapan. Nako, matindi ho ito, mga kababayan. No? O, isunod ko po itong sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, pag-question niya sa korupsyon tungkol po sa PhilHealth, anak ng patola. May nangunguna dyan, babae pa. Ito po ang sinabi ni Senator Marcoleta. Basahin ko po muna itong caption ni Tito Jason sa kasi konektado lang naman po ito eh. Isa lang naman po ang ano nito eh, ang tema nito eh. PhilHealth, nako po. Ginagawang milking cow ng mga korap. Kita nyo na. Gatasan. Kinuwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi makatotohanang capitation rate na 1,700 kada pasyente sa ilalim ng konsultasyon benefit o konsulta benefit package program ng PhilHealth. Tanginang baba. 1,700 lang, mga kababayan. Kaya nga ako umalis dyan sa PhilHealth na yan eh. Hindi na ako nagbabayad, wala na akong pakialam. Lumipat ako ng ibang ng ibang insurance company. Mga kababayan pa tawag yan, insurance, di ba? Lumipat ako. Yung mga private na affiliated po, mga kababayan, sa aking bangko. Mas malaki pa. Oo, pag nagkasakit, disgrasya, lalo na magurgor. Malaki po ang maiiwan sa ating mga mahal sa buhay. Huwag naman sana. Tsaka na yung gurguran. tsaka na rin yung mga sakit-sakitan na yan. Okay lang kung sipon lagnat, o okay lang tayo dyan, pero wag naman yung mas malala pa. Dahil meron pa tayo pinaglalaban. Di ba? Sana kauwan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. 1,700, mga kababayan. Tangina, aso ko lang eh. Yung aso ko, ang laki ko na ginagastos ko dyan sa doktor kapag ka nagkakasakit. Ito pa, binigyang din niya na ang 1,700 ay labis na kulang upang matustusan ang mga pangunahing gastusin ng isang pasyente tulad ng laboratory test, doctor's fee, at iba pang kaugnay na gastusin gaya ng gamot. Putragis, doctor's fee sa private kung hindi ako nagkakamali. Dito sa amin kasi yung anak ko dati na hospital yan, mga baby pa sila. Sa pedia, mga pedia doctor, ang kada ikot niyan, kung di ako nagkakamali, 500 pesos. Noon pa yun, malalaki na binata ng mga anak ko eh. Ewan ko lang ngayon. Tapos bibigyan mo ng 1,700. Isang taon po nagbayad. Magkano na ba PhilHealth ngayon? Magkano na PhilHealth ngayon? Kung di ako nagkakamali, 900 na ba? Kada buwan. Ewan ko na. Parang kada buwan yata eh. Di ba nagtaas sila? Paki-comment po kung magkano na ngayon ang PhilHealth every month. Di ba? Kasi ito, 1,700, mga kababayan, siguro 2 buwan lang ito na binayad ng miyembro. Pagpalagay na lang natin yung naabutan ko nung nagbabayad pa ako. 700 ba yun? Naabutan ko. Matagal na kasi ako hindi nagbabayad eh. 2 buwan, 3 buwan. Samantala nagbayad ka ng 3 taon, ng 1 taon. Halimbawa na lang, 2 taon bago ka na admit sa ospital. Halimbawa, nagkaroon ka ng appendicitis o operahan ka. Ano to? 1,700? 1,700 yun lang ibibigay? Puta, alis na lang ako siguro eh. Kung miyembro pa ako, ako miyembro pa rin naman. Pero hindi na nga lang active. Kasi nga, ang babaho talaga, mga kababayan. Hindi ko po kayo hinihikayat na umalis din sa PhilHealth. Nasa inyo ho yan. Ako kasi lumipat ako ng iba. May kamahalan, pero sigurado ako
At hindi ko naman pinopromote dahil wala naman ako binabanggit na pangalan ng kumpanya at bangko ko. O itong aking, wala akong binabanggit. Kaya wala akong pinopromote. Yun lang nga, yung serbisyo kasi ng PhilHealth. Medyo nadismaya ako. Hindi ko po sila sinisiraan hindi ko sinisiraan ng PhilHealth. Hindi ko po kayo nihikayat na lumayas kayo dyan. Walang ganun. Yung sarili ko lang ito. Yung ginawa ko ba? Karapatan ko man yan na umalis sa kanila. Ito pa. Yung 1,700 po para sa aso ay hindi pa po sapat. Di ba? Hindi, totoo. Kulang pa po itong 1,700. Sabi ko nga sa inyo kanina, na-admit yung aking aso. Totoo. Mga kababayan, din may bukol sa ganire. Dito. Pagka tumatakbo siya, naglalaro-laro ba? Kasi laki na ng bukol Di ko alam kung ano nung mga araw na yon. Dinala ko nga sa doktor. Inoperahan mga kababayan. Lintik, gamot pa lang Gamot pa lang. Sa loob ng isang buwan na pinapainom sa kanya, umabot na po ng kulang-kulang 5,000. Gamot pa lang. Ang operasyon, alam niyo kung magkano? 12,000. Tumor yung tawag nga, tumor nga. May tumor siya dito. Bumukol. Inoperahan, tinanggal yung tumutubong laman. Kaso pa lang yan, Tao po, tao. Tao po ang dapat, pagsisirbisyuhan nitong PhilHealth. Hindi po hayop, tao. Tapos 1,700 lang, mahiya naman kayo. Ang laki po ng monthly na sa PhilHealth. Di ba? Itong pinag-uusapan natin, tao po. Mga tao po ito. Di ba? Tao po. Lola natin, lolo natin, nanay at tatay natin. Tapos 1,700. Baka sa gamot lang, kulangin pa Pagkain pa lang nung bantay ng pasyente, kulang pa ho ito. Anong silbi ng PhilHealth na yan? Kaya pala, si Atty. Harry Roque, gigil na gigil dyan. Gusto niyang ipabuwag ang PhilHealth kung sakasakaling nanalo siya sa pagkasenador. Kasi papalitan niya ng bago. Yung walang korupsyon. Di ba? Sa huli, igini-itre ni Senator Marcoleta na tila naging milking cow na ang PhilHealth dahil sa katakot-takot na korupsyon na nangyayari dito. Sino-sino ba kasi ang mga animal na mga politikong ginagawang gatasan itong PhilHealth? Bakit hindi kasi kasuhan? Di ba pag nanakaw ito, corruption ito? Samantala, ang pangalawang pangulo na puro aligasyon pa lang, Pinday Sara, yung 6 million mahigit, aligasyon pa lang. At meron nang ibinigay na pahayag ang COA na maayos naman ang flow ng budget ng OBP sa loob ng 3 taon. Pinipilit po nila talagang sirain ang pangalawang pangulo. Siyempre, obvious naman mga kababayan. Pamumulitika yan. Kasi ayaw nitong isang mamang malaki. Malaki ang bulsa, malaki pati ang tiyan. Madaling salita, buhaya. Na meron siyang malakas na katunggali sa 2028. Yan naman talaga ang punot dulo niyan. Totoo lang, yan lang talaga mga kababayan. At higit sa lahat, yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na aligasyon na, puro lang din aligasyon, kaya yun tuloy nadala sa dahig. Pastor Kibuloy na mga binasura ng kaso, binuhay nila. Di ba? Samantala, etong mga kawatan ng mga politiko, ginagawang gatasan, ang PhilHealth, nananatiling nasa laya, nagpapakasarap buhay, nagpapakasasa gamit ang pera ng mga miyembro ng PhilHealth. Ang kakapal na mukha. Makarma sana kayo, mga buwisit kayo. Kung kinakailangan lang po na lahat
ng kayamanan ng Pilipinas ilagay po natin sa PhilHealth. Para nga naman matugunan yung ating mga kababayang hirap na hirap po sa pagpapagamot, lalo na sa mga malulubhang karamdaman, kung kinakailangan lang naman. Diba? Pero ito po ay kailangan talagang ayusin para nang sa ganon, ang perang ipinagkatiwala sa kanila ay mapakinabangan po ng nangangailangan. Senator Rodante Marcoleta, sa inyo po ngayon nakasalalay ang investigasyon dito sa lumalalang korupsyon sa PhilHealth at ginagawang katasan o gatasan ng mga korap. Meron pang involved ho dito na mga politiko. Sa inyo po ngayon nakasalalay, sana po sa inyong komite, maimbestigahan nyo po ito, Senator Rodante Marcoleta, at napakarami pong mga kababayan nating mga Pilipino na umaasa sa PhilHealth. Tanging PhilHealth lang ang sinasandalan nila para malapitan, mahinga ng tulong kung sakasakali nga naman sila magkaroon ng karamdaman. Sana po, Senator, tulungan niyo po yung ating mga kababayang sobrang hirap na hirap sa buhay. PhilHealth lang umaasa, ginagawa pang gatasan ng mga kurap. Okay, so ito pa isa mga kababayan. Tungkol naman po ito kay General Torre. Meron siyang babala sa mga content creator. Nako. Teka, eto, basahin ko na muna ng buo, tsaka po ako magbibigay ng reaction ko. Likely lang naman eh. Hindi natin babasahin lahat. Tumbok na kaagad natin ang ibig na sabihin. O, nagbabala si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga content creator. Oy, mga content creator! Mag-ingat laban sa paggawa ng mga peking krimen dahil maaari silang masampahan ng kaso. Ayan. Torre, binalaan mga content creator sa crime pranks. Maawa naman tayo sa ating mga kababayan na naaapektuhan yan. Tourism ang negosyo ng area na yon. Ayan. Ngayon, kung ipakita nyo sa inyong mga content na hindi naman totoo, makakasira kayo. Which is tama naman. Sino ba kasi itong mga content creator na gumagawa ng crime pranks? Itigil nyo po yan mga kababayan. Hindi po yan magandang biro. Kung gagawa kayo ng isang content, wag naman yung nakakasira sa ating turismo. Bagsak na nga ang turismo, wala na kang halos pumapasok na revenue sa Department of Tourism, gumagawa pa kayo ng crime pranks. Sang-ayon ako dito sa sinabi ni General Torre. Pero, General Torre, katulad po namin, ako, napakarami kong ginagawang content tungkol sa mga totoong krimen talaga na nangyari. Isineshare ko sa aking social media account sa Facebook, minsan naman sa YouTube. Saan ko po kinuha, General Torre, yung mga balita? Kundi sa mga mainstream media rin na mga kilala ho ninyo. Hindi po ako gumagawa-gawa ng kwento lang para kuno merong isang krimen na nangyari. Wala sa aming mga DDS yan. Kundi kumukuha lamang kami mula rin sa mga mainstream media. Minsan nga, tinatag ko pa si Claire Castro kasi ang sabi niya, wala naman daw siya nakikitang krimen sa labas. Bugok. Gusto mo, isama kita, Atty. Claire? Ha? Isama kita sa maraming krimen na nangyayari. Para makita mo, totoo nga, meron niyang krimen. Tanga ang puta. Libasa kasi, ang ganda ng lugar mo eh. Baka nasa Forbes Park ka nakatira. Ayan, nabubulol na naman tayo. Diba? Baka nabilhan ka na ng bagong mansyon ng iyong amo. Baka lang.
Di ba? Bakal lang. General Torre, kami, sa mainstream media kami kumukuha. Wala kami ginagawang fake news. Fake news. Totoo lang kami. Hindi kami fake news. Ayan. Sige, habulin mo. Yung mga content creator na gumagawa ng crime pranks. Ikulong mo. Pero kami mga DDS, hindi kami fake news. Nakabatay kami sa mainstream media. Okay, maliwanag tayo dyan. Huli, mga kababayan, huli. Pero pa isa. Ito na nga. Ito na nga, mga kababayan. Ito na ang magpapasaya sa mga buhaya. Tuwang-tuwa ngayon mga buhaya, mga kababayan. Siyempre, wala na Pasado na po yung 6 trillion mahigit na budget para sa 2026, mga kababayan. Malabo. Eto, maikli lang. Di ko na babasahin lahat. House formally receives 6.793 trillion proposed budget for 2026, mga kababayan. 25 pa ngayon, pero meron ng pondo para sa 2026. Ang laki mga kababayan. 6.793 trillion. Anak ng patola talaga. Saan na naman kaya mapupunta etong napakalaking project na ito? Nag-iisip na ngayon itong mga buhayang kawatan. Sa bagay, wala mang buhayang hindi kawatan. Kawatan man talaga. Di ba? Nag-iisip na ngayon yung mga buhaya. Kawa tayo ng project. Hindi ako papayag na nasa entablado lang ang magtiba-tiba dito. Congressman siya, congressman din naman ako. Siyempre, ganun yan, mga kababayan. Kinakailangan, meron siyang project, meron din ako. Baka nga, mas lakihan ko pa. Nako, mauubos, matutunaw po ng parang bula itong napakalaking proyektong ito, mga kababayan. Nakailang taon na ba ang Administrasyong Marcos? 3 na. May nangyari ba? Wala. May big ticket project ba? Wala. Anong ginagawa nila para bumanga kuno ang pangalan nila? Ayuda. Ang tanong, dahil may ayuda silang pinamimigay, sumagana ba buhay ng Pilipino? Hindi rin. Yumaman ba sila? Yung mga nakatanggap ng ayuda? Hindi rin. Ano ba, mga kababayan? Huwag nyo nang ibalik ang ayuda. Nag-aaksaya lang kayo ng pera. Lumikha kayo ng trabaho na pangmatagalang pakikinabangan ng ating mga kababayan. Hindi yung pagkabigay mo ng ayuda, isasaing ng umaga, tanghali, gabi, 3 araw, pinakamatagal 1 linggo, ubos. Pampabango lang yun, mga kababayan. Para sabihin siyempre na mabuting tao sila, matulungin sila, yung pera ng gobyerno hindi nasasayang at marami nakikinabang. Kawawa naman po yung ating mga kababayan na nagpapaniwala ho sa kanila. Ganito kalaki, halimbawa lang, ganito kalaki ang kaba ng bayan. Halimbawa lang, puno ito. Kukunin nila kalahati para sa ayuda. May kalahati pa natira. Naniniwala ba kayo na yung kalahati na ito, lahat mapupunta sa mga kababayan natin? Hindi po. Nandito lang, isang guhit lang po, isang guhit lang. In the rest nito, ewan ko saan mapupunta to. Kayo mismo, alam niyo po yan kung saan mapupunta yung malaking pera na yan. Pabango lang po yung ayuda nila.
Kaya nga tumigil na eh. Bakit? Eh, wala nang eleksyon. Tapos ng midterm election 2025. Tapos na. Oh. Alam nyo kung kailan ulit mauulit yung mga ayudahan na yan. Bago mag 2028, mas malala na ayudahan mangyayari, mga kababayan. Mas malaking pondo, kaya nga nilakihan, no? Oh, preparasyon po ito para sa 27 na panibagong budget na naman, 2027, baka mas lakihan pa. Eh, 6.793 trillion ngayon, baka sa 2027 baging 7 trillion na po ito. Mga kababayan, yung iba gagamitin sa kampanya. Mamudmud. Baka lang naman. Di ba? Baka lang naman kasi matagal na pong usap-usapan yan eh. Di ba? Di umano. Noong bago maghalalan 2025 midterm election, di umano merong budget para sa halalan na yan, na ipamumudmod. Di ba? Maraming na-issue doon, mga kababayan. May kilala nga ako kongresista dito sa Davao, binigyan di umano ng malaking pondo, bilyon. Pero ano nangyari? Talo pa rin. Tinalo pa rin ni Congressman Pulong Duterte na walang pondo, hindi na binibigyan ng pondo ng buaya dyan sa kamara. Di ba? Ang tinatanggap na lang pera, yung tanging sweldo niya na lang talaga. Wala nang project na wala na siyang project na i-propose. No? Siyempre, mag-propose ka ng project, hindi na naman ma-aprobahan yan kasi kontrapartido man kayo. Di ba? Pero tinalo ni Kung Pulong, yung isang kongresistang di umano'y nabigyan ng pondo ng isang buhayang malaking mama dyan sa house. O, di ba? Di, siyempre, anong gagawin nila sa pondo na yan? Nag-iisip na ngayon yan. May karma din, mga visit kayo. May karma. May katapusan ang lahat. Matatapos at matatapos kayo dyan. Gagantihan at gagantihan kayo ng taong bayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.